Let's open our Bible in the book of Exodus. And for our visitors, our guests, we have in our screen, no? Ang ating pong mga verses po na yan. Para po yan sa ating pong mga bisita. But I would like to read Exodus 23, verse 8 in the Message translation. No? An easy to read translation. Okay. Exodus chapter 23 verse 8, don't take bribes. Bribes blind perfectly good eyes and twist the speech of good people. And in easy translation, do not accept bribe. Do not accept a bribe. A bribe will hide the truth even from honest people. It can make good people tell lies. And Proverbs 29 verse 2, Proverbs 29 verse 2 in NLT translation din po. Ayan. When the godly are in authority, the people rejoice. But when the wicked are in power, they groan. And Matthew chapter 5, ayan, New Testament tayo. Matthew chapter 5, verse 13 up to verse 16. You are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then put it under the basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. O, tayo po'y manalangin po muna bago po tayo pagpatuloy sa pag-aaral po at paikinig ng salita ng ating Panginoon. Aming Ama, sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, kami po'y lumalapit po ng buong pagpapakumbaba at kinikilala po namin na kayo po ang Diyos na marunong at nakakaalam ng lahat ng bagay. Inihiling po namin, Panginoon, ariin mo kaming karapat-dapat at sa pamamagitan ng dugo mo, Panginoong Hesus, kami linisin at patawarin sa lahat ng aming pong mga kasalanan. Mapagpalang Diyos, sa oras po na ito ay aming pong hinihiling na pagkalooban mo kami at looban ng iyong banal na Espiritu. Ipagkaloob mo ang pangunawa sa bawat isa. Maging sa makakapakinig ng mensaheng ito, Panginoon, abutin mo rin po sila at hayaan mo ang kapangyarihan at ang bisa ng iyong salita, Panginoon, ang sumakop sa bawat isa po sa amin. Marami pong salamat po, Panginoon, at tulungan mo kami na amin pong makita sa iyong mga salita ang katotohanan lamang at buong katotohanan na dapat tanggapin po namin. Hayaan po ninyo na malaya ka makadaloy. Hayaan mong salita mong makapanguna po sa amin. At inihiling ko, Panginoon, na inyong pagpalain ang bawat isa sa lahat sa amin, Panginoon. Gabayan mo kami, Panginoon. Alisin mo, Panginoon, ang anumang pagkiling sa kanino mga grupo, tao, Panginoon, kundi, Panginoon Diyos, sa salita mo lamang kami maniwala at ang salita mo ang buong yakapin lamang ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Kung meron man, Panginoon, masaktan, Panginoon, ikaw po mismo, Diyos, ang maghilom ng kanila po mga sugat at iparamdam mo na ito'y pagmamahal po ninyo sa bawat isa po sa amin. Pagpalain mo rin ang bibig ng iyong abang lingkod, Panginoon. Ikaw ang manguna. Karunungan mo lamang, Panginoon, ang siyang gumamit sa bibig ng iyong lingkod. Salamat po, Panginoon, at salita mo
ay pagpalain sa kanyang mga labi. Ito ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen and amen. So magandang araw po sa inyo pong lahat. Makakaupo na po tayo. Ayan. Okay. So beginning today, mag-i-start po tayo immediately ng magiging series natin. Supposedly, ito po'y dapat by April 6 na mag-i-start. Pero kinakailangan nating maumpisahan sapagkat kakapusin po tayo sa panahon at oras kapag ipinagpabalan pa po natin ito. At within this week po, if I'm not mistaken, the local election, yung campaigning po for the local will begin or start. At in fact, parang halos this week na yata nag-start na rin. Ito pong pangangampanya dito po sa local election po natin dito po sa ating pong bansa. Now, some of you may be asking, bakit ang church po natin ay parang magpapaksa ng ganito? Ano po ba ang makukuha po natin? Ano po, di ba dapat umiwas po tayo pagdating sa usaping physical, political, na kinakailangan po ang church po at ang tinatawag na state ay meron tinatawag na separation. Tama po yun. But I believe po, as a minister, as a pastor, no, kinakailangan po ma-educate po ng tama in accordance to the written word of God ang isang mananampalataya. Well, of course, mga kapatid, ang isang objective po natin dito ay ma-avoid po natin somehow, no, na tayo po ay ma-carried away nito pong tinatawag na election. Walang problema po, ganyan po talaga kapanatik po ang Pilipino po pagdating po sa politika. Willing po mamatay in the name of politics, but they are not willing to die in the name of Christ. Nakita nyo? Because that is also a devil's deception. Yung magpakamatay ka sa politiko, napakasaklap niyan. Mas mabuti pa, magmisyonaryo ka na lang, mamatay ka para sa Panginoon. Kaysa mamatay ka sa politiko or in the name of politics, walang kakwenta-kwenta po yan. Amen. So, ang gusto kong linawin po, i-address po natin ito sa mga mananampalataya. Wala tayong pakialam sa mga hindi po mananampalataya. Yun po'y desisyon po nila, kanilang pagpili po yun, at sila po ay hindi po humihingi ng tinatawag po na pangunawa sa salita ng ating Panginoon. Pabayaan po natin sila. Ang kinakailangan po, bilang mananampalataya, tayo po'y mapasailalim po sa kapangyarihan ng salita ng ating Panginoon. Amen. Okay. Now, we all know that the political landscape here in our country is notorious, no? For its intense and often unethical campaign practices, no? So, yan po, meron pong tinatawag po na mga unethical campaign practices, no, ang politika sa ating pong bansa, no. At kagaya ngayon, papalapit na po ng papalapit ang eleksyon, na ilang linggo na lang ay mag-e-election na, if I'm not mistaken, perhaps mga 8 weeks, no, away, or 8 to 10 weeks away na lang para po sa election. Mabilis po yan at kulang po yan para po sa mga politiko, no, para sa mga politician, no. So makikita po natin every camp, every political rivalries po, may mga kanya-kanyang mga sinasabi po yan at inilalabas, no? At kinakailangan na maintindihan po natin, there are some groups na kung saan, and not only groups, no, in the entirety of the political campaign system in our country, makikita po natin na talagang kadalasan puro negative. Kaya nga ang title ko po sa araw po na ito is The Dirty Tactics of the Philippine Politics During the Campaign Period. Marumi po ang pamamaraan ng politika po sa ating pong bansa. Aminin man po natin yan. Yan po lagi po may bahid po nung tinatawag po na karumihan. Amen. Amen. Okay. Now, from a biblical perspective, no, itong pangyayari po at nagaganap na pamamaraan ng politika sa ating pong bansa, ito po ay malino po na kumokontra, lumalabag at hindi po umaayon po sa salita ng ating Panginoon Diyos, sapagkat ang Bible po, ang tinuturo po na principle ng Bible is love, truth, righteousness, na kung saan ito po ang dapat makita po sa mga namumuno sa pamahalaan.
Amen. But during the heightened emotion of a political campaign, nakakalungkot, some Christians and even ministers and pastors, no, like me, nakatulad ko po, na mga pastor, pero tandaan po ninyo, merong nadadala po ng kanila pong emosyon leading to actions and statements that may contradict their core beliefs, no. Sometimes, no, nakakalungkot, hindi lang Christians, kahit po mga ministers, mga pastors, nakakapagbigay sila ng tinatawag na defamatory comments or statements na hindi po dapat bilang isang minister, bilang isang pastor. And of course, siyempre po, bilang isang mananampalataya, masyadong dalang-dala ang marami po sa atin sa emosyon. Mukhang hindi kayo naka-amen. Parang sabi niyo, mukhang umpisa pa lang, binabaon na yata tayo. Hindi po. Kailangan maintindihan po, masyadong dalang-dala po sa atin Nakakalimutan natin, I am a believer of... Yun ang nakakalimutan po natin. That is why, in this short series po natin, which has the title, In Preparation for this Midterm Election, which will happen in May 12, 2025 of this year, no? Napakahalaga po na maintindihan po natin. I have titled this series, How Christians Should Handle the Dirty World of Philippine Politics. Well, definitely, ang pinag-uusapan natin, Philippine setting po ito. Although lahat po ng halalan sa buong mundo po, may bahid po yan, allegedly, ng tinatawag po na karumihan, no? Amen. Okay. Nandiyan pa po ba tayo? At ito ang siyang ating tatalakay. And for this first subject po ng series natin na ito, I have chosen to title this, The Dirty Tactics of Philippine Politics During the Campaign Period. I would like to state this, the disclaimer, that this message, The Dirty Tactics of Philippine Politics during the campaign period, aims to provide an objective analysis of the prevalent issues within our political system. It is important to clarify that this examination is non-partisan. We do not endorse or criticize any individual, party, or political ideology. In the spirit of promoting a fair and just discourse, we will adhere to biblical principles, values, and truths. These teachings guide us toward integrity, honesty, and justice, reminding us, as stated in Proverbs 11 verse 1, that the Lord detests dishonest scales, but accurate weights find favor with Him. And as we delve into the tactics that have impacted our impacted talaga, kita ninyo? Okay. Our electoral processes, we encourage constructive dialogue that seeks to illuminate challenges and foster positive change. And let this exploration serve not as a condemnation of specific entities, but as a call to uphold the virtues that strengthen our democracy and promote the common good. And thank you for engaging in this important conversation with an open heart and mind. So kung sakali man na meron tayong ma-illustrate just for the fairness po na maintindihan po lang natin, but not to attack a certain group or individual or entity. Tandaan po ninyo, lahat naman po yan, meron pong magkabilang kampo po, no? Merong kanya-kanya po yan na talagang pamamaraan na hindi po naayon sa salita ng ating Panginoon. So for today, no, tatalakayin natin ito nga mga dirty tactics po na ito na mangyayari during this campaign period po na yan. So are you ready po? Ready na po ba tayo? Okay. So number 1, let's talk about dirty tactics number 1. Dirty tactics number 1, smear campaigns and black propaganda. Smear campaigns and black propaganda. Now, this smear campaign
And black propaganda is one of the most prevalent na tinatawag po natin na pamamaraan, no? Na pangangampanya during the campaign period dito po sa ating pong bansa. This has been an old and bold tactic, spreading false or misleading information to damage an opponent's reputation. And this is one of the most common dirty tactics in the Philippine politics, no? The use of smear campaigns and black propaganda. Yung kasama po dito, yung tinatawag na pagkakalat, ng tinatawag po na false or misleading information to damage an opponent reputation. Sa paanong paparaan nila ginagawa po yan? Yan po, fabricated scandals. Ano pa po? Bukod sa fabricated scandals, manipulated videos. Lalo po ngayon, wag po tayo maniniwala po sa mga video-video po. With the rise of this AI po na yan, pag nagkamali po tayo, naku po, kahit po boses, muka, kaya na pong palitan. Hindi nyo ba napupuna yung marami nga sa inyo nagso-social media, kayo nga, naipalit nyo yung mukha nyo sa mukha ng artista na pelikula Di ba? Nagkaroon kayo ng pelikulang bigla. Tama ba? Yung mukha ko lang, pwedeng ilagay sa mukha ni Coco Martin Kayang-kaya po yan ng pakabagong natin. Magugulat ka, magsasalita. O, di po ba? So, wag tayo magpapapaniwala po dyan. Sa mga ganyan, kinakailangan maging maingat po tayo pagdating dyan. Kasi yan po ang ginagamit po nila, yung manipulated videos and deepfake technology. How many of you have watched recently na kumalat sa social media yung We Are the World? Tapos ang kumakanta sila Donald Trump, di ba? Sila Putin, sila Kim Jong-un, di ba? And then the rest of the world leaders, isipin po ninyo, halos nakuha pati boses nila Oh. So kaya yan, ginagamit po yan para siraan po. Naintindihan po ba natin? Or even an outright lies is spread through social media and mainstream news outlets. Kasama po yan. Baka akala ninyo, hindi po nagkakamali po kahit po ang mainstream. Ang daming, kahit naman hindi nila aminin because it has been parang published, lalo na kapag kayan naitago na ng mga netizen, talaga magpapatunay na talagang yun naroroon po talaga. Amen. So kasama po yan. At ano pa po? Employing paid trolls to flood online platforms with coordinated attacks, misleading narratives, and defamatory content. Yan po yan. Yung pag sinabing employing paid trolls, madali namang malaman ng paid trolls Unang-una, hindi nila muka yung nandun. Hindi nila pangalan. Hindi nila totoong, basta yan, hindi mo na totoong pangalan, fake na yan halos. Tama po ba? Tapos hindi mo muka yung nakalagay. Tama? Tapos bilangin mo wala halos kaibigan. Mga paid trolls po yan. Amen. Doon lang, simpleng-simple, makikita po natin at yung talaga ang trabaho lang nila, umatake. Amen. At mapupunan nyo kung saan nakakiling po yan, talagang doon. Pero pag yan, talagang legitimate na tao, hindi po robot, hindi tinatawag na paid trolls po yan, talagang mukha nila ang nakalagay po. Amen. So, itong smear tactics po na ito, makikita po natin na talagang ito, talagang sa panahon natin, labas yan. Kaya mag-ingat po tayo bilang isang mananampalataya. The smear campaigns are designed to incite public outrage. Yun ang gusto po niyan Galitin po yung mga tao po. Kaya mapupunan nito, ang nangyayari po, in the political arena po, talagang away po ang binubunga Hindi pagkakaisa. Hindi na pinag-uusapan sa panahon natin ngayon, yung may maganda ka nga tinatawag na governance or a platform. Hindi na yun na napag-uusapan. Ang ano ngayon, puro negative. And I would like to remind each and every one of you, ako po personally po, I am really against, with this what you call the negative campaign or campaigning. Hindi po maganda po yung tinatawag kasi po yan po para manira
Ang objective niyan, manira. Alam nyo naman, John 10:10 ang sinasabi ng Bible, si Jesus Christ ang nagsasalita, the thief cometh only to steal, kill, and destroy. Ang nande-destroy si Satan. Ang sabi po ng Bible, naintindihan po ba ninyo? So it could be yung gumagawa nito with very much intention talaga to destroy their opponents' reputation, alam nyo na. Kung kaninong espiritu, alam nga sabi mong Holy Spirit yung sumasanib dun sa politiko po na yun na nagne-negative campaigning. Di ba? Sasabihin nyo bang Holy Ghost yun pagkatapos naninira? Amen. Now, take a look at this, no? Kailangan maintindihan po natin. The Bible strongly condemns such deceitful tactics. The Bible strongly condemns such deceitful tactics po na yan. Because from the biblical standpoint, no, yung mga ganitong klaseng pamamaraan ng pangangampanya, tandaan po ninyo, ito po'y kinokondena ng salita ng ating Panginoon. Hindi po tayo dapat matakot sa mga politiko na gumagawa ng ganitong pamamaraan. Na kung saan negatibo ang pamamaraan at gusto nating isigaw yan against ang salita ng Diyos sa ganyang pamamaraan. Ayaw ng Lord na nagsisiraan tayo. Ang gusto ng Lord in the spirit of love, justice, and righteousness. Hindi magsiraan ng lahat. Ang bawat isa. Amen. Proverbs chapter 6 verse 16 to 19, ito po ang sabi ng Bible. There are 6 things the Lord hates. 6 things the Lord hates. No, 7 things He detests. Ano-ano yan? Bilangin natin isa-isa. Number 1, haughty eyes. Number 2, a lying tongue. Hands that kill the innocent. Pangatlo, 4, a heart that plots evil. Ibig sabihin, these are the 6 things that the Lord hates. Muhing-muhi ang Diyos sa 6 na to. Pang-4 na yan, no? Ano pa po? Pang-5. Feet that race to do wrong. Pang-6, a false witness who pours out. Yung pang-7, ano yung pang-7? A person who sows discord in a family. Which is, ito na po yung pang-7. Which is yung pang-7, sabi ng Lord in verse 16, no, 7 things He detests. When you say the word detest sa Tagalog po, kinasusuklaman. Hindi lamang po yung sa 6, galit na galit ang Diyos. Pero doon sa pang-7 po, kinasusuklaman po ng Diyos. Ano po yung pang-7? A person who sows discord in a family. Yung nagiging dahilan ng pagkakabaha-bahagi. Bakit po? Sapagkat yan ay trabaho po ng dyablo. Gawa ng demonyo ang pagkakabaha-bahagi. Kahit magalit ang mga politisyan na yan, ito ang totoo na sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Proverbs 6 verse 19 in NIV translations, para malaman nyo lang yung ikapito, a person who sows discord in a family. Ano-ano po ito? A false witness who pours out lies, and a person who stirs up conflict in the community. Yung ikaw ay nagiging dahilan para magkaroon ng conflict. Pag-aaway-away, ayaw ng ating Panginoon. Sabihin nyo sa katabi nyo, ayaw ng Lord. Yes. And also in NLB translation or New Life Version translation, ang sabing ganon, a person who tells lies about someone else, this is the 6, no? And the 7, and one who starts fight among brothers. Biro nyo, pag-aaway-awayin, Pilipino sa Pilipino, mag-aaway. Tama. Pagalingan ng utak, pagalingan ng analysis. Kaya nga ngayon, kahit po batang-bata, estudyante, anak pa lang, political analyst na. Di ba?
naging political analyst. Pero bago ka maging political analyst, sabi ko nga, dapat maging plato analyst ka muna. Maghugas ka muna ng plato sa bahay. Ang gagaling ninyo makipagtalo, makipagtagisan ng mga utak. Ayaw nyo muna. Kayo ba'y nakakapaghugas ng plato sa bahay niyo? Nakakahawak ba kayo ng wales para maglinis? Bubuwis nyo buhay nyo sa politiko niya na yun. Hindi nyo maibuwis yung buhay nyo sa pingganan. Hindi nyo maibuwis yung buhay nyo sa paglilinis ng bahay nyo. Ang tapang. Amen. And one who starts fight among brothers. Proverbs 6 verse 19 in ERV translation. Witnesses in courts who tells lies. Grabe po. Ito po maraming gumagawa ng ganito. And anyone who causes family members to fight. Matuto na tayo. Nung nakaraang eleksyon po natin, the national election, na uso yung mga ilang pamilya nag-away-away dahil sa politika. Huwag na tayong lumayo. Sa mga pamilya na lang natin. Tama ba? Ilang kabataan, huwag kayo magagalit mga kabataan. You are despising your own parents in the name of politics. Yung politician na sinusuportahan nyo, hindi kayo niyang pinachicha. Hindi kayo, derecho, huwag kayo magagalit, derechahan tayo. Hindi kayo pinalamon ng mga politician na yan na ipinagtatanggol nyo. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ang mga magulang nyo, tatay, nanay nyo, naghihirap para sa inyo, para paaralin kayo. Karamihang ginagapang kayo sa hirap. Pagkatapos, aawayin mo in the name of politics. Ka-cancel pa kung ano-ano sasabihin dahil, nako, kaya ako ready. Dinidemonize ninyo yung mga opponents ninyo with your political preference. Invited ka. April 6. 13 pala. April 13. Nakakasunod ng pag-aaral. Yung mga nag-iisip ng ganyan. Amen. Andiyan pa po ba tayo? Gusto nyo pa ba? Exodus chapter 20 verse 16. The Bible warns us, you shall not bear false witness against your neighbor. Mga politician na tumatakbo, kahit sino, basta lahat politician, you shall not bear false witness against your neighbor. Because this highlights the moral obligations of honesty ng lahat ng tao. Sabi nga ni George Orwell, when lies become law, truth becomes rebellion. Nakita nyo ngayon kung alin yung truth, yun talaga natutwist. Madali na mamalaman ng truth dahil po lahat yan may pagbabasihan, may pagsasaligan. Sa usaping politika, wala na pong tataas sa konstitusyon. Wala na po. Sasabihin nga ng mga no one is above the law. Yes! And no Republic Act is above the Constitution. Hindi po pwede. Ganito lang yan, parang sa atin sa Bible Bible ang final authority natin. Sa Pilipinas po, lahat ng bansa, meron silang tinatawag na Constitution. Kaya nga saligang batas, yun ang Bible ng bawat bansa, yung Constitution. Pag sinabing Constitution, sa ating Christian Bible, sa Muslim, Quran, whatever na holy writings na meron po sila, yun ang final authority po nila. Sa bansa, sa bawat bansa, yung Constitution. Pag sinabing Constitution, walang pwedeng bumunggo po doon.
Hindi po pwede po nagagawa ng Republic Act. Mas mataas ang Republic Act sa Constitution. Sa church, hindi po pwedeng gagawa ng bylaws na hindi po, ayon sa Bible or Word of God. Ang bylaws dapat nakasalig yan. Saan? Sa Word of God. Ang batas na ginagawa ng mga lawmakers na yan na tinatawag, dapat nakasalig po sa Constitution. Hindi pwedeng bumangga. Walang babangga po sa Constitution. Matibay po yan. And that is why when lies become law, truth becomes rebellion. Pag-isipan niyo po yan. Amen. Number 1 pa lang po tayo. Nahulog na yung politician, no? Wala naman akong binabanggit kung sino. Malalaglag talaga sila. Amen. Dirty tactics number 2. Below the belt comments and character assassination. Below the belt comments and character assassination. Listen to this. The plot to assassinate the opponent's character and reputation is one of the most dirty tactics in the Philippine campaigning process na to. Amen. This has been clearly seen from time to time. Politicians and their supporters often engage in character assassination, targeting not only their rivals but also their families. Yun ang mabigat eh. Hindi lang mismo yung kalaban nila tinatarget, pati pamilya nung kalaban nila. Sisirain. Kung ano yung ginagawa nung sinusuportahan, pati yung supporter or followers, yun din ang ginawa. Pag inatake nung politician, yung kanyang opponent, pati yung supporter, aatake rin. Parang walang tao. Instead of focusing on policies and good governance, ano ginagawa? They resort to name-calling, body shaming, and ridicule. Ito nakakalungkot, di po ba? Ginagawa po ng mga in many instances. Ano ginagawa ng mga politician, ng mga supporters nila? Candidates are mocked for their physical appearance. Saan po sinabi na kinakailangan pagka government service ka, kailangan, hindi naman pageant po yan eh. Hindi po Miss Universe yan. Na kinakailangan talaga flawless ka. Amen. Na kinakailangan matangos ang ilong mo. Di ba? The personal relationships, educational background. This has been a long issue. Alam niyo kung bakit di ma-resolve? It is because it is stated in our Constitution. Basta't marunong magbasa't magsulat, pwedeng kumandidato. Hindi kasalanan nung tumatakbo yung kung tutuusin. Tapos aatakihin siya doon. Indirectly, you are attacking the Constitution. Indirectly, you are saying that your mind is more brilliant than the makers of the Constitution. Kasi hindi naisip nung mga sumulat ng Constitution na dapat po, meron po talagang educational background when you're running for a public office, especially yung mga matataas na posisyon. Dapat baguhin. Kung may mali, dapat baguhin. Hindi kasalanan yun. Nung tatakbo na walang pinag-aralan. Kaya kita nyo, hindi nauubusan tuwing, what do you call this, yung magpa-file ng Certificate of Candidacy. O, di ba? Kahit si tutorman, pwede tumakbo eh. Marunong magbasa si tutorman eh. Maraming rito, follower din ni tutorman, ha? Di ba? Bakit? Marunong magbasa, marunong sumulat. Kahit tumakbong senador yan, pwede. Amen. And sometimes even the religious belief, nadadali po yan.
Listen to this. These attacks serve to dehumanize opponents and reduce them to caricatures, making it easier to manipulate public sentiments. Yan ang nangyayari. Kung tutuusin, hindi naman mali. Initially, nung tumakbo na walang pinag-aralan. Bakit? Ang saligang batas ang nagsabi. Ngayon, tayo naman, kung ayaw nyo talaga sa tao na yon, pwede naman kayong bumoto ng matalino. Huwag nyo na lang siraan na hindi tapos yan. Di ba? Walang pinag-aralan. Alam naman na, sa ano pa naman, alam niya na wala talaga siyang natapos Ba't i-degrade nyo pa ng ganon? This kind of toxic political culture discourages competent and morally upright individuals from participating in governance. Bakit? Because they fear that their personal lives will be put under malicious spotlight na tinatawag. Kaya mahirap pagka talagang ikaw, when you run into a public office, parang you're so vulnerable. Inopen mo yung sarili mo para talaga ikay pagtatagain, pagsasaksakin, pagbabarilin, pagsasampalin, gulpihin. Ganyan po ang pagtakbo po sa public office. Kasi ganun ang kultura nga ng pamamaraan. Dito sa ating pong bansa, wherein dapat hindi ganyan. Listen to this. The Bible teaches us to respond to opposition with grace and wisdom. When you are being opposed, or if you have your opponents, dapat po, you always respond with grace and wisdom. Bakit? No? Hindi porket inatake tayo. Siyempre, initially, gusto umatake din. Inatake ka, aatake din. Kaya, walang tigil po Pero si Jesus Christ, ano turo niya in Matthew chapter 5, verse 44, love your enemies and pray for those who persecute you. Dapat pala itong magkakaaway sa politiko na to, nagmamahalan. So pag yan nagsisiraan, hindi sumusunod sa salita ng Panginoon. Nakita nyo? Pareho po na hindi sumusunod. Kahit si Pablo, ito po turo Christians, magising po tayo. Ready na po ba tayo? Ephesians chapter 4 verse 29. Don't use foul or abusive language. Foul. Ano ibig sabihin ng foul sa basketball? Ha? Yes, that's right. A violation. Amen. Don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful so that your words will be an encouragement to those who hear them. Napakarami po dito po sa ating pong bansa ng mga politicians, ganyan. Amen. Many Filipino politicians disregard this principle in their pursuit of power, resorting to attacks that degrade rather than uplift public discourse. Siraan dito Madalas kung sino nga ang magaling manira, siya pa nananalo. Siya napapaniwalaan Buti na lang unti-unti sa habag ng Diyos, binabago na rin po. Nababago na rin po kahit papano. Marami na rin kahit papano nakakaunawa ng tama. Amen. Amen. Now, pangatlo po, dirty tactics number 3. Ito na. The emergence of cancel culture in politics. The rise of social media has introduced cancel cultures into Philippine politics. Alam na po natin yan. Hindi ko na po babanggitin. Na-interview recently, yung isa sa mga natalo po nung nakaraang eleksyon. Ano raw ang natutunan nila with the last election na kanilang pagtakbo? At naolats po ang grupo po nila.
Sila po nagsabi. We've learned from the campaign na ginawa nila na cancel culture. Kaya ngayon, tahimik sila eh. Nanonood na lang sila eh. Kasi yung ginawa nila, yung dalawang grupo kayo nang gumagawa. Nanonood na lang sila. Candidates and public figures are often canceled or subjected to extreme public backlash over past mistakes. Ano pa? Controversial statements or unpopular opinions. Yan. Cancel culture. Di po ba? Amen. Nakita nyo noon pagka hindi ka kapanalig. Di ba? Kung ikay may negosyo, hindi bibili sa'yo. Ba? Okay po ito ha. Anong klase po ito? Pag naalaman na ganito ang sinusuportahan mong politician, mali yun. Again, I am against negative campaigning. Tama. Kahit gustong-gusto mo yung kape niya, kahit gustong-gusto mo yung cake niya, yung burger niya, di ba? Kahit masarap yung burger niya, dahil yun ang sinusuportahan. Huwag tayong bumili ng burger dyan. Amen. Cancel culture often operates without due process. Totoo po yan. Leading to unjust condemnation based on half-truths or misinterpretations. Kaya nga mabigat po yung misinterpretation. Kahit po sa Bible, pag na-misinterpret niyo po ito, pag ginamitan niyo po ito ng eisegesis po, deceive. Madideceive po tayo. Kaya kinakailangan pag-aralan po talaga ng tama. Amen. Misinterpretation may lead to deception. Amen. Yan, di ba? Ilang mga kabataan nung nakaraang eleksyon, kinancel yung mga magulang na nagpachicha, nagpapaaral. Di po ba? Grabe. Aawayin yung magulang in the name of politics. Nakakaawa eh. May mga magulang, nasabihan pa eh. Kinahihiya ko yung aking magulang. Dahil pumili sila ng magnanakaw. Diba? Ang magulang ko, mga walang utak. Dahil ito, pinili nila. Kung walang utak yan, matagal ka ng patay, bata. Di ka niyang papakainin. Di ka niyang papaaralin. Kung walang utak yan, yan ang nangyari sa'yo. Gutom ka. Bata. Ha? Yan ba'y walang utak sa'yo? Pinaaral ka, pinakakain ka? At kumakain kang walang bayad, yan ba walang utak? Sino walang utak? Yung kumakain ng hindi nagbibigay? Sabi ko sa inyo, funeral service na naman to. Yan, palakpakan nga muna natin ang Panginoon. Amen. Now, cancel culture, while intended to demand accountability, yan ang ano po niyan eh. Accountability, gusto talaga. But can sometimes become a tool for political distraction rather than means for constructive criticism. Di ba? Kung talagang kailangan constructive eh. Pero ang gusto talaga, durugin. Yun ang intensyon. Durugin. Magkadurugan. Yun ang intensyon eh. Amen. Sa gigil eh, sa galit eh, gustong tirisin eh. Diba?
Testing yan. Kahit believer tayo, nararamdaman po natin yan. Pero may reminder ang Holy Spirit na dapat hindi ganyan ang reaksyon natin. The very words of Jesus Christ, love your enemies. Amen. Kaya dapat no? Kung isipin niyo ang ganda ng political system po sa atin. Ito babanggit ako kasi lahat babanggitin ko sila. Imagine ninyo sila Kiko at Bam Aquino. Mamahalin nila si BBM. Kasi magkaaway sila. In the first place, sila original na magkaaway po talaga. Imagine niyo si De Lima, yayakapin niya po. No? Wag muna si Duterte. BBM muna tayo. O, di ba? Ganon din po yun Or vice versa. Si Marcos, ang ating pong mahal na Pangulo. No? Magandang araw po, Mr. President. No? Makarating po sana po itong video po na ito sa inyo. Pag naipalabas sa YouTube. Okay. Si BBM, dapat mahalin niya rin. O, di po ba? Sino po? Ang kinukonsider na kalaban, sila na lang Hindi na po kalaban ng sila De Lima Sila Shell Jokno, mga magkakampi na po. Mahalin nila, Duterte. Di ba? At ang Duterte, mahalin dapat si mahal na Pangulo. Yan. Mahalin dapat na mga Duterte. Isipin nyo kung nagmamahalan po na ganyan, pagandahan ng pamamaraan ng pamamahala. Yung talaga, halimbawa, tatakbo po, ito sa grupo po ng mga nasa, yung mga nagmamalasakit po para sa mga, ano po yung tawag sa may laylayan? Laylayan ng lipunan. Ayan, yung mga nagmamalas. Kung sila po, tatakbo, yung good governance, kung ano gagawin nila na maayos at dapat yung pangako nila po, talagang matutupad. Ibig sabihin, doable po. Hindi yung mga ngapo po na ang ulam po. Ang ulam ay gagawin ko pong, magkano po ba bentahan ng ulam ngayon? Hindi ko po alam. Sa mga, 50 ho ba sa karinderya? O, ayan. Pag ako po ang inyong hinalal po, no, mamumuno, ang ulam po ngayon ay 50. Gagawin ko pong 21. 21 po ang gagawin ko po na halaga po ng ulam. O dapat kapag gumawa siya ng paraan para magiging 21 yung ulam, di po ba? Ganun po yun. Tama? Kung ganun, isipin niyo, tapos yung ating mga tatakbo na nasa admin, gagawin po nila, okay, mga senior citizen, pag kami po ang nailuklok po ninyo, pagsisilbihan po namin kayo, 100% po lahat ng senior citizen po, no? Wala na kayong iintindihin, magmula po sa ospital hanggang po sa huling hantungan. Hindi kasi na po, walang biro. Iyan po isang ito pong si Senator Amy, yan ang niya, programa po niya sa pagtakbo niya po ngayon. Lahat po ng mga senior citizen po, libre kabaong na po. Nationwide, Nationwide. Kaya talagang yan, makikita. Di ba, isipin ninyo, magmula ospital hanggang sa huling hantungan, wala ka na ngayong iintindihin pag senior citizen ka. O, di po ba? Pagkatapos, ipapangako na talagang, bukod dyan, hindi lang senior citizen, lahat ng members ng PhilHealth, pag kayo na ospital, wala na kayong babayaran sa ospital. Diba? Das gagawin po yun talaga. Tama po? Yung gano'n na paninilbihan, ang saya natin, di po ba? O, tapos sa kabila naman, gagawin naman po na talaga yung trabaho, tataasan ng kalidad at pati yung sweldo, magiging maayos. Ang ganda po pagka puro sa tao Di po ba? Hindi yung nagsisiraan na kung ano-ano mga sinasabi. Ikaw, mahilig ka sa saba. O, di po ba? Kung ano-ano. Pero ano connection ng saba sa pangangampanya? Mali That's negative campaigning.
Nandito pa po ba tayo? Siyempre, yung mga supporters, nakikisaw-saw. Pagka ganon. Amen. So, constructive criticism dapat. And another thing about cancel culture often fosters an environment of fear. Oh, natatakot ka na tuloy ngayon na malaman kung sino yung susuportahan mo dahil baka ma-cancel ka, di po ba? Di ka na ngayon pwede mag-post ngayon sa Facebook ng opinion mo pala. Alam nyo, sa totoo lang the week before po na magkaroon po ng mga ganyang issue, na naginip po ako, which is symbolic. Sabi, kinuwento ko kay Esther Ernie pagkababa ko. Sabi ko, Esther Ernie, tiga ko na naginip ako. Grabe ka ako. Sa panaginip ko, nililinaw ko po, hindi ko po opinion po, panaginip ko, kinukwento ko ha. Sa panaginip ko, na ang nangyaring persecution, sa political persecution, no? Ang pag-aresto po, hindi po hahanapan ka ng kakapkapan eh. Buksan mo Facebook mo. Buksan mo social media mo. Yung account mo, buksan mo. Pag nakita at pagka nakita yung pinopost mo, laban sa gobyerno. Panaginip ko lang po ito ha. Panaginip ko po, hindi po ganyan ang gobyerno. Nililinaw ko po, hindi ganyan ang pangkasalukuyang pamahalaan. Malinaw po. Sa panaginip ko, ganito nangyari. Pabubuksan sa inyo, pinapipila sa barangay, yung lahat ng mga nasa... Opo, buksan niyo yung account niyo, Mami Diding. No? Pagka nakita ron, pagka meron kang laban sa gobyerno, kulong. Sige. Opo, totoo. Panaginip ko po ito eh. Kaya sabi ko, ako mabigat yun. Pagka gano'n na. So, ibig sabihin, hindi ka na pwedeng mag-post ngayon. Di po ba? Kaya sabi ko, pag ganyan ang nangyari, magkatotoo yung panaginip ko, isa lang masasabi ko sa inyo, damihan niyo word of God ha. Hindi kayo makukulong dyan. Kaya ngayon, kung anong sineshare ng church ng mga word of God, sa page na, i-share nyo na ng i-share yan. Para kung mangyari man yan, huli ka, pero hindi ka kulong. Nahuli ka na word of God eh, di po ba? Pero, hindi ka kulong. Yan ang ano nila. Yaan nyo na lang yung iba, yung mga malalakasan loob na nagre-raise ng ano nila. Kumbaga, post at your own risk kapag yan may mga political issues. Naintindihan po ba ninyo? Amen. So, nakakatakot eh, di po ba? Fearing social and political retaliation. Amen. And lastly, cancel culture operates on the principle of permanent condemnation. Yan ang ginagawa ng cancel culture. Permanent condemnation which runs contrary to biblical teachings on grace, redemption, and forgiveness. Nakita nyo, hate. Nung mga marami po, ay ako, nag-iipon po ako ng screenshot po ng mga namumuhi po, no? Ayan, yung mga nang-aaway. Ayan. Hindi po dapat. Example lang po. Pero hindi ko naman lalagay yung mga mukha po nila dyan na ano. Yung sinabi lang nila, ikakat natin na ano. Hindi kasi dapat. Tandaan ninyo, Christian tayo. Amen. Ang mensahe ng Panginoon, grace, redemption, and forgiveness. Lumihis tayo mananampalataya. Amen. Now, biblical teachings emphasize redemption and justice. Napakaganda ng subject natin sa Sunday, sa Crimson. Hindi po about ditong sa series, pero about dun sa monthly theme po natin, about grace. Tignan nyo nga, sa Bible po, kay Jesus Christ. Yung babae po, ito, sinasabi na po nila, ang statement ng mga nagdala po, in John chapter 8, dun sa babae po, nasabi nila, nahuli ng nangangalo niya. Di ba? Dinala yun sa harap ng Panginoon. Ito, ika, Panginoon, nahuli namin ika ito. Sa akto ng pangangalo niya. Ano ginawa ng Panginoon? From the scriptures. Nung marinig niya. Ha? Hindi siya kumuibo, pero nagsulat siya. Bakit dinedma ng Panginoon? There are a lot of
contradicting dun sa statement ng sinasabi nila. Ito, nahuli namin ito sa akto ng pangangalo niya. Kasi nire-require din dapat, dinala pati yung lalaki. Wala eh. Wala yung lalaki. Yun ang nire-require ng biblical law. Dalin din pati yung lalaki. Ba't dadali mo lang tong babae? And given na nangalon niya, totoo yung sinasabi ng mga Pariseo na yun. Religious leaders na nangalon niya yung babae po na yun. Anong sabi ng Panginoon in John chapter 8 verse 7? Let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Sa Tagalog, kung sino raw sa inyo, sabi niya, kung sino sa inyo, sabi ni Jesus Christ, ang hindi nagkasala, ang unang bumato sa babaeng ito. Kasi may hawak na silang bato eh. Babatoy na, inaantay na lang nila eh. Which is actually either ways, kung hindi naging matalino ang Panginoon doon sa dealing niya na yun. Pag pinabato niya yun, delikado nga po ang kalagayan ng, kung binato yun. Kasi i-require dapat nandun yung lalaki. Kaya kung sinabi ng Lord, sige, batuhin nyo, nahuli pala yan eh. Sige, nangangalo niya eh. O, batuhin, o, batuan. Merong tinatawag na legal liability ang ating Panginoon kasi nire-require na dapat nandun po yung lalaki na sinasabi nilang nahuli nila sa pangangalo niya. Tama? Pagka hindi niya sinabi na wag batuhin, labag yun. Kasi yun ang inuutos talaga. Batuhin kung talagang mahuli. Nakita nyo, kahit saan kumiling ang Panginoon, o kaya matalino si Lord eh. Sabi niya, o sige, kung sino sa inyo ang hindi nagkasala, ang unang bumato. Nagbitawan ng bato eh. Ang narinig, tsug, tsug, yung parang tsug, tsug, tas nagtalikuran yung mga tao, paalis. At ang natira, yung babae na ina-accuse ng adultery at ang Panginoon. Listen to this. This, biblical illustration highlights the importance of fairness and opportunity for repentance. Ang cancel culture, wala na pong repentance yan. Pero sa ating Panginoon, napakahalaga ng repentance. Mas mahalaga repentance kaysa po sa outright condemnation sa ating Panginoon. Now, in political campaigns, cancel culture fosters a toxic environment where candidates are vilified without a fair chance to explain themselves. Yun ang mabigat na yan sa nangyayari. Alam nyo yan. Maging totoo lang tayo. Di po ba? Hindi nabigyan talaga ng pagkakataon para makapagsalita. Diretsuhan na po na talagang ang nangyari. Amen. Mabigat yun. Hindi ganun sa Bible eh. Hindi po biblical. Kung sa ilang tao, ito po ay nararapat. Pero sa Biblia, hindi po yun ang nararapat. Ang pinag-uusapan natin, Bible, your honor. Amen. Gusto nyo pa po ba? Pwede ba? Palakpakan muna natin ng Panginoon. Gusto niyo pa? Okay, meron pa po. Meron pa. Dirty tactics number 4. Vote buying and manipulation. Vote buying and manipulation. Yan. Vote for sale equals dignity and future for sale. Bakit ba hindi na natuto maraming Pilipino, no? Sa halaga na ganitong kakapuret. Simple mathematics lang eh. Kung ang bayaran 500 minimum, pero ngayon 5,000 eh. Ang abutan eh.
5,000 sa 3 term o 2,000, depende, no? Merong 500 sapagkat sa Laguna, meron kaming pinupuntahan, nangampanya doon sa area na pinupuntahan namin, yung isang kumakandidatong gobernador po ron. Nagkabigayan daw, nagrereklamo, pinapila sila mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ang bigayan, alam nyo kung magkano lang daw inabot? 500. Ha? Sabi ko, alam ko, 5,000 yun. Hindi kasi yung mga, di ba, yun naman yung pinamimigay talaga ng kasi kapanalig po yun, 5,000 eh. Tapos, 500 lang daw binigay. Ako saan napunta yung 4,500? Sabi ko, tindi, no? Oh. So, kaya mahirap. Isipin ninyo, kay 5,000 yan, kahit 10,000 pa yan. Isipin po ninyo, sa loob ng 3 taon, 365, no? 365 days times 3. Kasi yun yung term ng 3 eh. 1 term is 3 years eh. Oh, isipin mo, divide nyo yung 10,000 na yun. Hindi po unlad ang buhay nyo po ron. Kung tutuusin, pwede naman kayong kunin nyo yung 10,000 o kung magkano ibibigay, pero iboto nyo kung sino yung Kung sino yung gusto nyo talagang iboto na tama sa tingin ninyo. Hindi yung dahil binigyan kayo o inimpluwensyahan kayo. Wala dapat ganun. Now, this is another prevalent dirty tactic in the Philippine politics is vote buying, where candidates offer money. Saan sila? Nag-o-offer ng pera. Ano pa? Goods or favors in exchange for votes. Ito talaga kalakaran na nangyayari sa bansa po natin. Allegedly. Allegedly. Take note. This has been a long issue sa ating Philippine election. Di po ba? Saan kayo nakakita? Isipin niyo, tuwing campaign period lang namimigay. Meron ako nakita po, yung isang kandidato, yung Pansit Canton ba na... Hindi. Wala akong sinasabi, basta may nakita ako Pansit Canton. Tapos lalagay niya yung nung mukha nung yun na naging pangalan na nung Pansit Canton. Hindi na yung Honbi. Dati Honbi na kapangalan nung Pansit Canton na yun eh. No? Biro nyo, yun ang mukha na niya ang nailalagay. Kailang ginawa ng mga politician yan during the time na hindi sila nangangampanya, mamigay ng pansit. Hindi nyo ba naiisip yan? Inuuto tayo during pangangampanya. Alam nyo, ang mainam na pangangampanya sa Japan. Sa Japan. Sino rito yung mga galing na ng Japan? Taas ang kamay. Sige po. Mga kahit pasyal lang. Pasyal sa Japan. Ayan, no. Sipin po ninyo, last February, nasa Japan po kami. Nagkaroon kami ng tsansa na makasilip, no? Sumilip lang. Pagkita sumilip, umuwi kagad kami pagka silip lang po talaga. Sipin po ninyo, nataong kampanya pala. Sabi ko kay Brother Intoy, ako brother na itong siyempre may salita yun na hindi mo naman nakikita na walang trumpa. Basta parang may mga lang, may tarpaulin sa gilid, tas may parang mga banderitas lang na gano'n. Kako yung lumilibot? Ay, pastor, po? Campaign period po rito. Ganong kampanya ba yan? Ako sa atin, sa Pilipinas, ang ingay niyan. Talagang mag-iingay yan, mamemerwisyo yan. Sa totoo, perwisyo ginagawa po nila kasi kung may batang natutulog, dumaan yung trumpa, may magigising yung batang tulog. May perwisyo kay Rod yun. Siyempre, nagpapatulog siya. Tapos dadaan yung nangangampanya, di po ba, na party list, no? Tapos ako ano-anong di ba? Yung ganitong tumatakbong mayor, tumatakbong konsehal, nag-iingay. Noise pollution ang ginagawa. Paano naman yung ibang natutulog na panggabi, di po ba? May mga kababayan tayo na nagtatrabaho sa gabi, nagtatrabaho at pagkatapos sa araw tulog. Dapat matulog yun para makapaghanap buhay ng maayos. Darating yung kakandidato na party list o yung trompa, tatapat pa sa bahay mo, tas ang matindi, hihinto pa. Tatagalan pa, biro mo. Hindi po yan. Hindi po sa Japan po, wala po palang ganyan. Meron lang sila na na isang parang lugar po na
Lalagay mo yung poster mo ron, pero hindi po gagawin po na mag-iingay daw yung mga politician na tatakbo po ron. Kaya iba po ang Japan. Kung sa pagiging makatao, sa buong mundo, makatao po ang Hapon. Sa totoo lang, kaya hirap na i-convert ng Christianity ang Japanese. Dahil parang kahit sila hindi pa Christian, mas ugaling Christian sila. Saan ka nakakita na ilang beses na kahit noong 2015 na nandun ako, nakita ko nahulugan ng wallet yung isang matandang Hapon. Kinuha ng bata, hindi binulsa, hinabol niya yung matandang Hapon, binalik niya. Nagganonan sila na nagganonan pa, siguro pa salamat. Binalik Naku po, dito po yung wallet mo nasa bulsa mo. Magugulat ka, mawawala. 'Di ba? Yung cellphone mo nasa bag mo, magugulat ka kapag wala na yung cellphone mo sa bag. Sa Japan, iwan nyo yan, wala kayong aalalahanin. Yung kaibigan ko nga pong engineer po, nakaiwan sa tren, no? Nung laptop niya, kung paano niya naiwan, nung hinabol niya at binalikan niya talaga, tinanong niya paano niya mahahabol yung tren na yun, Sabi, babalik yan, tinuro sa kanya, babalik ng papaganito, ganyang oras, tinuro. Pinuntahan niya nga, pagsakay niya, kung paano nakalagay yung laptop niya at nakabukas, yun at yun pa rin, walang gumalaw po. Naku po, dito po yan. Yung laptop mo, umaandar, naka-open Di ba? Lumingon ka lang dun kukunin ka lang, di ba? May kukunin ka lang. Kukuha ka lang ng ketchup sa kabila, pagbalik mo, wala nang laptop. Tignan ninyo. Magkaiba. Kaya sa kanila, walang vote buying, ganun. Dapat nga ang eleksyon dito, ganyan, lahat ng kakandidato, ilalagay lang sa isang bulwagan, lahat ng kakandidato, mga mukha nila, pagkatapos lahat sila bigyan ng pagkakataon na ipakilala yung plataforma nila, wala nang siraan, ganun lang. Paalam nila kung ano yung mga gagawin nilang mabuti para sa bayan o lokal na pamahalaan nila na yun o sa national government. Ito gagawin. Pakita lang, dapat ganun ang gawin ng COMELEC Patas pa. Kita nyo, walang lahat na mag-iingay. Natatapat na trumpa, di po ba? Party list. Paulit-ulit na ganun ng biro nyo. Di ba? Kaya pagka paulit-ulit mo narinig, yan yung hindi ko iboboto. Perwisyo, di ba? Ginugulo yung mga batang natutulog, yung mga nagtrabaho na natutulog din dapat, nagpapahinga. Amen. Yung pagiging makatao, nawawala Amen. Ito pa, exchanging favors, no? Kaya nga kita ninyo yung mga kumakampanya, minsan yung mga campaign funder po, may balik po yan. Hindi po yung mga campaign funder na yan na magbibigay sa iyo ng parang puhunan sa pangangampanya. Pag nanalo ka, walang hihinging kapalit yan. Aminin na natin, pag negosyante yan, alam natin, gusto niya mag-boom yung negosyo niya. Diba? Kung anong negosyo man niya, kay legal man o illegal yan, in exchange for favor. Ganun talaga Yun ang kalakaran dito po sa ating bansa. The issues that we have. Amen. And some candidates even provide pre-medical missions. Eto pa, ako po, walang kamata. Scholarships or job offers in exchange for both disguising their bribery as philanthropy. May mga ganyang gumagawa na mga politician, yung magpapa-medical mission, di ba? Siyempre, libre po ito. Di po ba? Yung mga walang ipin, yung mga wala pong ipin, pumunta po kayo sa ganito pong basketball court, magkakaipin po kayo. Ayan, di po ba? Yung mga may high blood, pumunta po kayo dito, check upin po kayo, meron po maibibigay. Lahat puro bigay libre, pero tinalakay na natin, nothing is kukunin po yun, magkakaroon. Yun yung pa-project nung kung anumang local government yun, magkakaroon ng medical missions, no? Alam nyo na. And nothing is free.
Yan ang nagiging dahilan. Iba naman, magpapa-scholar. Daming scholarship na inaano. Okay lang, agree po tayo sa scholarship. Pero, ay ang gagawin kukordonin, kailangan iboto. Meron nga isang mga politician na mga umuugong-ugong na balita na yung nagpapa-scholarship, para yung pag in-scholar niya, graduate, sakto yun. Pati sa pagtakbo niya sa politika. Siya iboboto ngayon nun. Sasabihin, ito mga scholar, okay, mga scholar 1,000 kayo, alam nyo na. Siyempre, yung 1,000 na yun na pina-scholar, may mga magulang yan, doon na nagiging paraan. Amen. Yung philanthropy po, tinago, no? Pero bribery talaga. Amen. Now, the Bible condemns both buying, as it is another form of bribery. Christians, eto, tayo. Both buying is another form of bribery. Politicians, both buying is another form of bribery. And the Bible condemns both buying. Exodus 23 verse 8. Exodus 23 verse 8. Don't take bribes. Bribes blind perfectly good eyes and twist the speech of good people. Do not accept a bribe. A bribe will hide the truth even from honest people. O, kita ninyo? Kaya nga kahit sinong honest kapag ka ikaw nasuhulan, wala na. Amen. It can make good people tell lies. Kahit mabuti kang tao, pag nasuhulang ka, kasinungalingan ang gagawin mo at sasabihin. Isusubo na sa'yo kung ano yung sasabihin mo. May script ka na. Minsan, nadudulas, di po ba? Bakit? Yung mga nadudulas, they are not good at telling lies. Amen. And those leaders or politicians who engage in both buying distort the essence of democracy. Kasi kalayaan pumili dapat Kalayaan pumili. Amen. And this practice, this both buying, allegedly that happens in our Philippine electoral system. This practice fosters a vicious cycle of poverty and dependency, where citizens expect bribe rather than demand good governance. Yan ang nangyayari. Umaasa sa bigay. Kung tutuusin, hindi talaga. Dapat hanap buhay na maayos, mabigyan tayo. Hindi bigyan kayo ng 500. Yung 500, isang kain lang po yan. Sa totoo lang, ang 500 po, isang Jollibee na lang yan. Isang Jollibee, isang McDo na lang. Biro nyo, itinaya nyo yung buong 3 taon ninyo o 6 na taon. Dahil lang sa isang 500, dahil sa, kahit na 10 Jollibee pa yan na pabalik-balik, 10 beses ka lang. Kaya hindi aahon ng buhay. Sa totoo lang po, ito'y ayon po sa pag-aaral po. Ayon sa pag-aaral. Kaya po napakarami ang naghihirap. At talagang binabaon. Walang politician gugusto po, na talagang yung totoo na talagang paunlarin. Kasi karamihan sa mga mahihirap na ba-bribe Subukan yan, bigyan ng bribe yung mga middle class. Hindi mababribe yan. Ang nababribe po nasa laylayan talaga ng lipunan. Mga mahihirap talaga. Kaya talagang kung tutuusin, kita nyo hindi umahon. Kung aahon naman talaga, kung gusto, sa totoo lang po, sa nangyayari po, at nakikita po natin, kung tutuusin po,
Ang Pilipinas po, may mukha lang po tayong third world. Pero kung tutuusin, pwede na rin tayo dapat i-consider na first world country. Bakit ko sinabi? Sa first world country, free po ang talagang tinatawag po na hospitalization, yung mga medical coverages na yan. US, Canada, yan yung nabahing ka lang o umutot ka lang, gusto mo tumakbo kang emergency. Bayad yun, wala kang intindihin kapag ka ganun. Kaya po ng gobyerno po yan. Kaya ng gobyerno ng Pilipinas po yan. Mabigyan ng maayos na edukasyon, wala po nakokontrol nga po. Kailangan manatili po na merong number, no? At dumami pa ang tinatawag na naghihirap para hindi yung balance po mawawala po. Kita niyo ilan lang. Pero kung tutuusin, ang yaman po ng Pilipinas na rin. Grabe. At ang ano natin po diyan ang makikita po natin na totoo naman dapat pagka pumasok po sa politics, hindi po yayaman po ang isang politiko. Di ba? Halimbawa ako, nagpapastor po ako ngayon. Iniwan ko pagpapastor at tumakbo po ako ng halimbawa lang, nagpolitician din ako. Kapag ka nakita nyo po, bago ako magpolitiko, at alam nyo na kung anong klaseng pamumuhay, pagka umangat ng sobra, ang pag-angat, alam nyo na yun. Di ba? Kapag halimbawa na nagpaprada na ako na jacket, no? Di ba? Nung pastor to, hindi naman nakaano lang to Di ba? Okay lang yung orange niya na Bakit ngayon nakaprada na yan? Di ba? Yung sapatos niyan, ano lang yan Sketcher lang sapatos niyan. Bakit ngayon? Di ba? Ganito na, naka Louis Vuitton na rubber shoes. Alam nyo na. Pag ako, di ba? Tama. Ganon po Dapat hindi yumayaman ang politician. Hindi ko naman sinasabi na wag umunlad ang buhay. Payagan naman, uunlad. Pero wag naman yung pambihira, di ba? 9 na taong ka pa lang pagkatapos yung kayamanan mo, lifetime na, hindi na mauubos kahit 3 henerasyon. Di ba? Wag naman pong ganun. Diba? Kung ako naka-sketcher, ko halimbawa naging po ako, politician, hindi naman siguro masama na naka-Nike na ako. Di ba? Na naka-Under Armour na po ako, ng mga sapat, hindi naman siguro masama. Amen? Pero kung halimbawa, yun, pagkatapos, di ba, ipe-flex ko. Ngayon, naka-stargazer lang po ako. Pagkatapos, naging politician ako, naka-Land Cruiser ako. Saan makukuha yung Land Cruiser na yan? Di ba? Di ba? Mag-iisip ka dapat Nagtatanong lang. Di ba? Nag-iisip. Wala pong masamang mag-isip naman. Amen. Panlima, eto po, matatapos na tayo. Yung pang-anim kasi, 1 hour ang inilaan ko ron. Mahaba yung pang-anim. Dito muna tayo sa number 5. Dirty tactics, number 5. Cyberbullying and fake news. Cyberbullying and fake news. The proliferation of fake news sa panahon natin ngayon. Grabe po. Now, with the digital age, the spread of fake news and cyberbullying has become a powerful tool or weapon in the Philippine elections. So, kagaya nga na nabanggit ko kahit kanina, there are some allegedly politicians who uses troll farms and fake accounts to spread false information, intimidate critics, and create the illusion of mass support. Diba? Porkit na marami siyang following, yun na talaga. Kadalasan, hindi po totoo po yun
Hindi naman po, basta makapag-engage lang po. Tignan po ninyo, pagka hindi totoong pangalan niya yan at hindi niya totoong mukha, alam nyo na. Amen. Ginagamit po yan, yung pamamaraan po na yan. Talking about fake news, no? Kagaya ng nabanggit ko rin earlier. The rise of AI-generated content has further exacerbated this issue, making it easier to create convincing yet entirely fabricated narratives about candidates. Namamanipula na po ngayon, kagaya ng binanggit ko, picture, videos, namamanipulate na po yan, no? Para makapag-create lang ng tinatawag na headlines, no? And fake news has become a tool for manipulating voter perceptions. Namamanipulate talaga. Nakokontrol kapag ka ganun. Kasi po, kapag ka po hindi po responsible ang user ng social media po, hindi na po nag-iisip yan. Ngayon, pero kapag ka bumanat yan, akala mo nag-iisip. Kung tumira, akala mo ang galing nung nung kanyang mga pangangatwiran. Pero pinulot niya lang yun. Walang pinagbasihan, kundi dun sa sinusuportahan lang. Naintindihan po ba natin? So, nakakalungkot. Because many Filipinos rely on social media as their primary source of news, making them more susceptible to disinformation. Which is true. Kaya kita ninyo, the time will come when Jesus Christ returns. Walang ibang way para makita ng buong mundo si Jesus Christ na bumabalik is through social media. Bibidyohan yan real time O sasabihin ng iba, ay fake news yan. Hindi totoo yan. Bumalik na ang Panginoon, hindi pa pinaniwalaan. Biro ninyo. Kaya talagang matindi po ang nagagawa nung tinatawag na fake news po na yan. At marami nagre-rely kasi nga hindi tama yung pag-aaral. Sabi ko nga sa inyo, kung ako papipiliin po talaga, mas masarap mag-aral libro gamit. Paulit-ulit ko nang sinasabi po yan. Ang libro dumaan po yan sa tinatawag po na maayos po na proofreading, etc. Lahat po well-documented po ang nasa libro. Bago maitapos po yung libro, well-documented. Pero yan, kapag ka-internet lang, wala po yung malabnaw po yan. Iba yung nasa libro. Iba po yun. Naintindihan po ba natin? So kaya mahalaga, gawin po natin. Ang kagaya niyang constitution, po pwede tayong, hindi, nung araw talagang pwede ka pang ma-diretso yung salitang ma-twist yung utak mo, pero marunong tayo magbasa, pwede natin maka-acquire. Makaka-acquire na po tayo ng kopya ng ating tinatawag na Philippine Constitution, 1987 Constitution. Po pwede. At nandoon po yun. Ako, masasabi ko po kung letra for letra na nababasa nyo, paniwalaan nyo. Now, kung meron technical man po ron, you need lawyers to interpret that. Now, sasabi, bakit lawyer sa lawyer? Nagkakabanggaan sila. Natural, ganun po talaga. But the final authority, yung Constitution, parang Bible. Di ba? Tayo, naniniwala tayo, isa lang ang Diyos. Pero merong ibang church naniniwala, 3. Pero isa lang ang Bible na pinaniniwalaan na tinahawa. Ganun po talaga, even in Philippine law or whatever laws man yan. Merong kanya-kanyang mag-i-interpret. Ganun po ang buhay. Di po ba? Amen. Pero hindi natin po pwedeng sabihin po na talagang magsiraan ng pagdating po sa ganyang bagay. And listen to this, the Bible condemns spreading of false story against other people. Ayan, yung fake news po na yan. Leviticus 19, verse 16, in ERB translation, but you must not go around spreading false stories against other people. Ayan, wag po tayong magkakalat po ng mga ganyan. And don't do anything that would put your neighbor's life in danger. Huwag kayong gagawa ng bagay na malalagay sa alanganin ang buhay ng kapwa ninyo. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At sinabi niya, huling-huli, I am the Lord. Ibig niya sabihin, pag sinabi niyang I am the Lord, ikaw ang mananagot sa akin, yung gagawa nito. Mananagot ka sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon. In NLT translation, do not spread slanderous gossip among your people. And do not stand idly
idly by when your neighbor's life is threatened. Ngayon, kapag nga nanganib ang buhay ng kahit na sino, wag po tayong walang gagawin. Amen. I am the Lord. Proverbs 12 verse 22. Proverbs 12:22 in ERB translation. The Lord hates people who tell lies, but He is pleased with those who tell the truth. Yan po yung sinasabi. Kaya makikita nyo, in numerous verses in the scriptures, ayaw ng Lord ng mga maling fake news po na yan. Tama, kasi minsan talagang clip lang po yun, in-splice na tinatawag. May mga magagaling at mahuhusay na mga editor po pagdating po dyan. Amen. Doon tayo bumase. Kaya napakahalaga nung context. Kailangan mapanood ninyo. Di ba? Yung sinasabi, si ganito, ganyan, marami kumaano, kaya alam, baka sabihin, bias po tayo eh. Kailangan makita nyo, mapanood nyo yung buong video. Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Ayan, okay. So, nililinaw lang po ito sa atin ng ating Panginoon. And then the use of deceitful tactics to sway public opinion is a grave offense not only against ethical governance but also against biblical principles of honesty and integrity. Kaya nga, talking about fake news, eto po, a lie doesn't become truth. Sabi po ni Booker T. Washington. A lie doesn't become truth. Wrong doesn't become right. And evil doesn't become good just because it's accepted by a majority. Yan po yan. Talagang ang mali. Di po ba? Yun po yun. Amen. Lastly, dirty tactics number 6. The persistent issue of electoral cheating in the Philippines. The persistent issue of electoral cheating in the Philippines. Okay. Now, the Philippine electoral process has long been marred by allegations of fraud, manipulation, and dishonesty, whether through manual or digital means. Meaning, sa ating pong lahat na naririto, despite of the modernization ng ating pong tinatawag na electoral system po na yan. Dahil po dyan, sa kabila po ng yan, na-modernize na, magmula pa lang kahit di pa po na-modernize, yung manual pa lang. Amen. Meron na pong talagang ugong-ugong na dayaan. Tama? And we know that such corruption is direct violation of biblical principles which emphasizes honesty, justice, and integrity in leadership. Sabi ng Proverbs chapter 11 verse 1 in CEB translation or contemporary English version, the Lord hates anyone who cheats, but He likes everyone, who is honest, So, dito makikita natin that God really detests dishonesty or cheating in any form, including electoral fraud. Yan ang sinasabi po. Kaya sa ating pong lahat na naririto, even as I have mentioned, the manual election systems in our country, it has issues and allegations of fraud throughout history. Ano-ano po yan? Yung allegation po na yan na nahaharap ang ating pong eleksyon, lalo na dun sa manual, yung dati po. Manual. Di po ba? Ano-ano? Ballot stuffing, vote buying, flying voters, Ano pa? Intimidation tactics. Lahat po yan Ito yung mga allegations na nangyayari during the past ng mga manual po. Di po ba magugulat kayo? Ewan ko, sa amin, nangyari po ito. Kung kailan yung bilangan pag manual, namamatay yung kuryente, nagba-brown out. O, sino nakaranas nung ganyan sa lugar ninyo, sa syudad ninyo, na, di ba? Baka iba rito, watcher kayo O, biro nagbibilangan na, palibasa, manual. Saglit lang yun, pagkatas, ang dami nang nadagdag. O,
O kaya yung tinatawag na ballot switching, di po ba? Nangyayari po yan, ng mga allegations po na ganyan, yung mga issues na kinakaharap ng ating pong manual election in the past. Amen. Yung mga flying voters, kaya nga nauso yung di ba? Indelible ink, una yan. Bakit? To avoid flying voters. Alam naman natin yan, pambihira, yung mga dating patay, nakakaboto Di ba? Magugulat ka Yung patay nabubuhay pagdating ng eleksyon. Yung lolo ko, ang tagal ng patay, nagulat kami, bumoto nung eleksyon, hinahanap namin andito pala si lolo. Sa Tondo po, sa amin, doon pa ako bumoboto. Pambira, buhay pa pala si lolo, bumoto kanina. Nakaboto si lolo. Pambihira, di ba? Amen. Yan ang mga nangyayari po sa atin. Magugulat ka, 5 boto po yun, yung tao po na yun. Magkano po yan? Kung paramihan ng boto, ang lagayan. Ay, nako po. Pilipinas kong mahal. Amen. And there had been also allegation have been made concerning ballot switching, yung tinatawag na dagdag bawas. Ayan. Di ba? Which certain people claims are common practices. Listen to this. The Bible, again, strongly condemns those who pervert justice. Exodus 23 verse 8, don't take bribes. Bribes blind perfectly good eyes and twist the speech of good people. So kaya dahil yan yung kinaharap ng ating pong manual election. Ang daming kabuktutan na parang nangyari. Alam po natin yan. So kaya yan, dinesire na i-modernize. Gawing digital. Di po ba? Siyempre sa Amerika, ganyan So gusto natin tumulad sa Amerika. Ginaya natin. Di po ba? Nagkaroon tayo ng ganyang digital, elections. Pero ang tanong, is this a new form of cheating? Kasi ito po like for example, siyempre, ang pakikinggan po natin kung sino po yung mga dalubhasa sa field nila. Ako po, talagang hindi po ako nagpapanggap na abogado, hindi po ako nagpapanggap na doktor or whatsoever. Kung sila, linya nila yun, talagang bato natin sa kanila. Yung mga magagaling sa technology, bigay natin sa kanila. Sila yun Huwag tayong magaling-galingan, di po ba? Pag ine-explain nila, pakinggan. Wala naman sigurong masama dahil kaya naman nilang i-demonstrate po talaga yung pakinggan kung talaga ang hangarin po natin maayos. Sa digital po, na form of election po na to, pwede rin bang magkadayaan. Pinaliwanag na yan ng isang IT expert na hindi siya basta IT expert. Ang inihiling lang, during the election na voting time, naka-off yung internet sa lahat ng voting precinct. Dahil kasi po, kapag hindi po naka-off yung wifi, internet, pwede pong mamanipula ng hacker po yung voting po. Bago mag-print, wala na-areglo niya na po yun. Tama nga naman, di po ba? Actually, common sense nga lang naman yun Hindi naman kinakailangan na matinding technological parang knowledge para maunawaan mo. Tama, i-halt mo lang yung internet. Walang internet during the voting time. Bubuksan na lang yung internet pag magta-transmit na i-print na yung tinatawag po na bilang ng walang internet. Kasi kayang manipulahin Ang gagaling ng hacker, sa totoo lang. Sila po yung mga high-profile criminal sa panahon po natin ngayon. Matitindi po yan. Amen. Naintindihan po ba natin? So kaya kinakailangan, maunawaan po natin, paano na naman to? Diba? Kita nyo nga yung mga allegations from the past na mga digital, yung natulog lang. Diba? Biglang natulog ka lang lamang ka na bago ka matulog Paggising mo, diba? Olats ka na. Kaya kita mo, nakaraan po, after po nung gano'n, wala nang natutulog. Marami nang nagkakape talaga Kailangan ayusin po yan, hindi sa pamambagay. Whatever allegations kinakailangan, ibigyan ng
kaliwanagan po yung bagay po. Ang makakapagpaliwanag niyan, yung mga nasa ganyang technological skills po na ganyan. Amen. And listen to this, any form of electoral fraud, whether manual or digital, contradicts the moral and ethical standards set by God. Kaya manual man yan or digital yan, yan po'y paglabag po sa kalooban ng salita ng ating Panginoon pagka nagkaroon ng dayaan. Naintindihan po ba natin? Because God commands leaders to rule with righteousness and truth. Yan ang nire-require ng Lord sa mga namumuno sa bansa. No? Righteousness and truth, yung pamamahala po nila. Ano po yan? Okay, Proverbs 16:12. When kings commit evil, it is despicable because their throne should be built on justice. And the Living Bible translation, 16:12, Book of Proverbs, it is horrible thing for a king to do evil. It is horrible thing for a king to do evil. His right to rule depends upon his fairness. So, kinakailangan patas. Now, election fraud discourages genuine political participation. Kaya kita nyo, iba wala nang ganang bumoto. Kasi kung magkakadayaan din lang eh. Ba't ka pa boboto? Diba? Sometimes yan din, naisip ko na rin yan. Huwag na lang rin akong bumoto. Kasi alam mo na eh, magkakadayaan lang eh. Kaya lang, pag hindi tayo gumalaw din sa tama at ayon sa salita at kalooban ng Panginoon, binigay ng Lord sa atin yung kalayaan pumili, bumoto. Bumoto tayo kahit na sabihin natin magkaroon ng dayaan. Bahala sila, mananagot sila kung sila nandaya. Tandaan niyo, wala. In the book of Daniel, chapter 2, ang Lord ang naglalagay sa namumuno. Pero ang Diyos din ang nagtatanggal. Alam, hindi sana pa man ba? Hindi niyo ba alam? Kayang patayin ng Diyos kapag ka-evil po ang namumuno. Kasi siya naglagay dyan eh. Walang ibang pwedeng gumawa niyan. Kung hindi yan ma-dethrone through the civil actions na gagawin, ang Lord po ang gagawa. Pag evil po yan. Naintindihan po ba natin? Kasi ginawa niya na yan sa scriptures eh. May nagtanong nga sa akin, Pastor, paano ko halimbawa? Ba't gano'n kung ang Lord ang naglalagay? Eh, ba't ganyan na nangyayari sa isang bansa? Totoo yun. Ang Lord ang naglalagay. Pero tandaan ninyo, lagi may purpose ang Lord sa Bible. Bakit ipinasailalim po ang Israel kay King Nebuchadnezzar? Si King Nebuchadnezzar po, hindi po yan Israelita. Pero ipinailalim niya ang kanyang bayan, ng anak niya, sa hindi po mananampalataya. Ano dahilan po? Dahil po ang Israel po matigas ang ulo. Ginamit niya si King Nebuchadnezzar para parusahan ang bayang Israel. Does it serve God's purpose? Yes. Para parusahan eh. Tama? Ngayon, yung ginamit niya, dapat hindi, gumalaw lang siya ayon sa utos lang ng Panginoon. O, pagka hindi po umayon, ano nangyari? Abay, si King Nebuchadnezzar, pinakain po yan ng damo. Biro nyo, ginawang baliw, naging lunatic po si King Nebuchadnezzar. Hari ka pagkatapos nag-isip, animal ka. Kumakain ka ng damo. At tumira siya sa wilderness, sa kagubatan. Nagmisto lang ano siya. Bakit? Hindi sumunod eh. Pero nung malaman niya na kinilala niya ang Diyos na siyang naglalagay, ibinalik siya sa pagkahari uli ng Panginoon. Doon yung makikita ang Diyos ang naglalagay at ang Diyos din na nag-aalis. Kaya minsan, naiinip tayo eh. Di po ba? Yan. Meron akong ipopost this week about divine intervention. Basahin nyo lang. Hindi ko na sinasabing i-share nyo. Antayin nyo. About divine intervention. Iba po pag nag-intervene ng Panginoon. At lagi po, pag ang Diyos nagkaroon ng tinatawag po na ganyang intervention, perfect time. Perfect time. Madalas naiinip tayo eh. Di po ba?
Mainipin tayo. Gusto natin, now na eh. Sabihin nyo nga, now na. Pwede ba isigaw natin yung parang matapang, now na! Ayan. Gusto natin, ganyan talaga eh, no? Pero, may ano ang Panginoon, may perfect timing. Amen. So, to close this, no? Concerns have been raised that alleged election fraud may contribute to a cycle of corruption, which is true. Kaya lang naman nagkakaroon talaga ng dayaan para pumasok rin ng corruption dyan. And potentially, allowing some politicians to maintain power, which could lead to recurring issues with electoral integrity. Now, let me leave these questions, no, before I end. In a political landscape ripe with intense and unethical campaign practices, how can Christians respond to these dirty tactics while remaining faithful to biblical values? Gusto nyo malaman ng sagot? April 6. Balik po tayo dito sa Amos, ha? Ang tatalakayin po natin is yung about toxicity. Ayan, paano tayo mga Christians talagang haharap dun sa toxicity, political toxicity po na yan na tinatawag. Okay po? Klaro po ba yan para sa bawat isa? Praise the name of Jesus. Salamat po sa ating Panginoon at maging matibay po ang kalooban po natin. Ulitin ko po, magmahalan tayo sa isa't isa. God bless po. Thank you so much.